There was a failure on the part of the plaintiff. Yung complainant pa nagkaroon ng problema dahil mali yung certification na ibinigay ng barangay. So ano na pong gagawin natin ngayon, Kap? Magbibigay ba ng CFA o magbibigay tayo ng CFA? Anong masasagot mo, Kap? Ang dahilan ng pag-dismiss ng kaso ang hindi pagbigay mo ng CFA. Hindi ko alam sa kaartihan ba yan. Balita namin, hindi pa rin daw nagbibigay ng CFA hanggang ngayon. Ayaw nga eh. Ikaw mismo nagsabi, hindi mo na din nakikita yung respondent. Kaya nga sir, dumipende na ako sa likod. Kailan ka nagkonsulta? Sir, kanina lang sir, kami nag-usap. Kanina lang pala, 2024 pa yung kaso. We can assist the punong barangay na gawin yung certificate to file action that would suit possible requirement ng court na mai-issue yung CFA. I don't know kung dapat ba i-seminar itong si Kapitan. Yes po. Marami na po tayong pagpapaliwanag dito na nagsasabi kailangan ng ibigay kasi nga po iba ang hinahanap ng hukuman. Kailangan pong maalala ni Kapitan dahil nga po doon sa maling sertifikasyon nagkakadismiss ang kaso, sumunod po tayo. Dahil kung hindi, may pananagutang administratibo, pwedeng masuspinde, matanggal sa tungkulin si Kapitan. Buisit, tanga tong Kapitan na to, hindi ko maintindihan. Napakadali lang naman. It's so simple. Nangutang sa'yo, hindi nagbabayad, lumapit ka sa barangay, nanghihingi ng serbisyo nila. Ilang Tatlong hearing? beses. Tatlong beses. Tatlong patawag. Nagkaroon ba kayo ng kasunduan? Nagkasunduan na. Okay. So nagkaroon kayo ng kasunduan. Doon sa kasunduan ba nakalagay kung anong petsa magbabayad yung inireklamo mo sa'yo? Nagkaroon kami ng kasunduan na siya, yung huling patawag, na nandun si Kapitan ang nagdialogo, bawat kinsina at katapusan ng buwan, magbibigay siya ng 500. Mangumpisa ang hulog sa September 15, 2024. Ang halaga ng pinagkautang ay 15,000 at matatapos ito ng mahigit 15 months to pay. Ngayon, tumupad ba siya dun sa September 15, 2024? Tumupad siya, sir, pero hindi ayon dun sa kasunduan na every month. Magbibigay na po dapat si Kapitan ng certification to file action o di kaya kahit ano pa yung itinatawag niya, endorsement to file case. Wala naman pong problema yon. Magkaiba lang po ang tawag. Kailangang magbigay na yung barangay ng dokumento para maidulog na sa hukuman. So, attorney, for example, ganyan. Nagkasundo sa barangay, tapos hindi tumupad ang kabilang panig. Hindi na ba dapat i-issue ng CFA yun? Dapat pa rin pong isyuhan, bigyan. Ay nakalagay po yan sa katarungang pambarangay law sa ilalim ng Batas Republic Act 7160, Local Okay. Government Code of 1991. Pagka ayaw po ni Kapitan, mananagot po siya sa Ombudsman dahil po ito ay paglabag sa Graft and Corruption Republic Act 3019. Kap, ano na pong magagawa natin given na nag-uusap na tayo ngayon tungkol dito sa binabanggit na pagbibigay ng CFA? Mabibigay nyo na ba? Sir, ganito. Ito po yung sinasabi ko nga, sir eh. Yan po ang nagkasundo. Sir, Diba? so ang ibig nyo sabihin, mas magaling pa kayo kaysa sa abogado. Hindi, sir. So ano na pong gagawin natin ngayon, Kap? Magbibigay ba ng CFA o magbibigay tayo ng CFA? Based sa kayong endorsement to file action, parehas lang, sir, yun. Yung hawak na pinakita sa akin ni Researcher Ray na kopya. Meron na po silang endorsement. Ang problema, sir, hindi lang po tinanggap ata, dinismiss ata ng korte. Doon kasi sa unang paliwanag ng korte, kailangan talaga yung CFA, sir, na galing sa pangkat o lupon. Eh, ngayon, ang binigay lang niya, more on certification lang na wala daw na siyang magagawa kasi ayaw talagang tumupad. Upon careful evaluation of the plaintiff's statement of claims and its attachments, it appears that the certification attached to the said plaintiff's statement of claims is not the certificate to file action contemplated under the rules. Thus, there was a failure on the part of the plaintiff. Yung complainant pa nagkaroon ng problema dahil mali yung certification na ibinigay ng barangay. Anong masasagot mo, Kap? Ang dahilan ng pag-dismiss ng kaso ang hindi pagbigay mo ng CFA. Hindi ko alam sa kaartihan ba yan. Sir, basahin ko, sir, yung batas ng katarungan pambarangay, sir. Sige, sir. Action to be taken after the lapse of 6 months. From the date of settlement or date of receipt of the award, from the date of the obligation, stipulated the settlement or adjudged in the arbitration award becomes due and demandable, and the execution of the amicable settlement or arbitration award was not enforced. And one has no more authority to enforce the settlement or award. After the lapse of such time, the settlement or arbitration award may be enforced by action in the appropriate city or municipal court. City or municipal court, sila nga ang mag-i-enforce. Pero ang requirement nga ng korte ay magbigay ng CFA. Wala naman po akong napakinggan na sapat na yung enforce referral to file action. Wala naman po nakalagay dun sa binasa ni Kapitan.
Baka po makaisip itong ating complainant na dalhin si Kapitan sa husgado at siya magpaliwanag doon. Baka po ipasight for contempt si Kapitan sa hukuman kasi iba yung sinasabi ni Kapitan at sinasabi niyang mali ang hukuman sa paghahanap ng Naku. certification to file action, Ginoong Cartulfo. Baka mapasubo po si Kapitan dito. Simple lang naman, maglabas na siya ng certification to file action dahil yun po ang hinihingi ng hukuman. Pagka po hindi niya ginawa yun, pwede po yung complainant natin mag-file ng petition for contempt doon mismo sa hukuman na nagsabi kailangan CFA ang ipa-file ng complainant doon. Kap, ano po masasagot nyo? Sir, okay lang sir. Ako yung sumusunod lang sir sa katarungang pambarangay na libro sir. Sir, kasi binasa ko lang kasi yung libro na... Hindi, okay lang, Kap. Wala nang problema. Kung sakaling pati mayor mo, patawagin na lang din namin. Buisit. Tanga tong kapitan na to, hindi ko maintindihan. Napakadali lang naman. It's so simple. Nagmamarunong pa kaysa sa husgado. Mukhang medyo lumalampas na ata yung kanyang pangarap. Pangarap lang yun. Siguro po, tuturuan din natin yung complainant. Masumulat po siya sa hukuman at iparating sa hukuman itong aksyon ni Kapitan na ayaw sumunod. Kailangan na po natin kumilos dito po sa helpdesk. Ipabitag mo para nang sa ganun maintindihan ni Kapitan, lihis na sa batas ang kanyang ginagawa. Nakuha mo. Tigas talaga ng kapitan mo. Hindi ko maintindihan kung saan siya kumukuha ng kapal na mukha. Parang siya pa nagdudunong-dunungan na parang asip siya yung courter, siya yung judge. Mismong court na nga nagsabi dito sa dokumento mo na nagkaroon ng problema doon sa certification na ipinasa mo. Kaya i-dismiss yung kaso. Kung nakikinig pa rin si kapitan, ang sasabihin ko sa'yo, sana, kung may mag-isip-isip ka mamaya, kung gusto mo itama to, wala naman problema. Pero kung ayaw mo pa rin, edi ilapit na namin sa mayor mo. Ilapit din namin dun sa DALG. Wala naman problema. Napakadali lang naman yan kung aabot po sa punto na magsosorry ka dito sa complainant, wala naman din problema. Basta gawin mo lang trabaho mo, Kap. Nakita niyo yung aming pag-uusap ngayon. Tama ba? Or tama ba? Ano ba ang nangyari dito sa barangay? For 3 years period na sir, ayaw talaga niyang magbigay ng CFA. So wala nang ibinigay kahit ano. Meron lang verbal, sekretary niya nagsabi. Sabi niya na mag-CFA na raw. Pero hanggang ngayon wala pa rin. Wala pa rin. Talaga pwedeng bigyan sir ng CFA dahil nagkasundo po sa mediation. Pero ang requirement nga ng korte ay magbigay ng CFA. Tungkulin na po ng barangay ni Kapitan Lalo, maglabas na ng certification to file action. Pagka ayaw po ni Kapitan, mananagot po siya sa ombudsman dahil po ito ay paglabag sa graft and corruption. Ang dahilan ng pag-dismiss ng kaso ang hindi pagbigay mo ng CFA, hindi ko alam sa kaartihan ba yan. Sir Martin, balita namin hindi pa rin daw nagbibigay ng CFA hanggang ngayon. Yun nga sir ayaw nga Ano daw yung dahilan ni Kapitan? Yun nga sa nakalagay doon sir na he-exert all his effort but to no avail, ayaw nga sumunod yung nakautang, ayaw nga magbayad. Ikaw mismo nagsabi, hindi mo na din nakikita yung respondent. So that's a reason already na para mag-issue ng CFA, di po ba? Sir, nagbigay nga po ng endorsement Yung certification na binabanggit ninyo. Yes sir, yes sir. Na mismong ikaw ang pumirma. Yes po ako pumirma pero yung sekretary ko po ang kausap niya, hindi kami nakita noon. Oh, so bakit yung secretary mo yung tinuturo mo? Ikaw nga mismo yung pumirma doon. So may knowledge ka dito sa nangyari. Hindi ka basta-basta pipirma ng dokumento or ng papeles nang hindi mo alam, di ba? Yes sir, siya po nagtatype noon pero ako pumipirma lang po. Hindi, Kap. Siyempre, bago mo pirmahan yan, legally, kapag may nangyari dyan, ikaw yung responsable. Yes sir. So bakit hindi po tinanggap ng ating korte at hinahanap po yung certificate to file action? Kaya nga sir, sagat na ako pati tinanggap ng korte. Ngayon sir, ako humingi ng advice sa aming boss, sa City DILG namin, si Sir Director Benedict Pangan. Sabi sa akin, bigyan mo lang daw po ng CFA para matapos na yan. Oh, yun naman pala Bakit hindi mo pa binibigyan? Kaya nga sir, dumipende na ako sa libro. Kailan ka nagkonsulta? Nung lumapit na sa amin itong complainant? Sir, kanina lang sir, kami nag-uusap. Yes sir. Kanina lang pala, 2024 pa yung kaso. Ibig sabihin, hindi ka pala lapit kung hindi pa umaksyon din yung DALG. Babalikan ko, sinabi ng DALG mo kung anong dapat gawin mo. O ano naging problema? Yun nga sir, parehas lang may endorsement sa CFA. Ganun. So kahit nung sinabi na ng kapwa mo DALG na dapat issuehan na ng CFA, parehas lang naman yung tingin mo dyan. Yes sir, kaya ngayon, nag-hingi ako advice, bigyan ko ng CFA. Kaya sir, yun ang
Yun ang gagawin ko ngayon. There was already a settlement, di ba? Nagkaroon na po ng Yes, settlement yes. agreement. Prior the settlement ay nagkaroon po ng personal confrontation between the parties kasi nakapirma po yung dalawang partido. Ang nakalagay po sa code na next course of action po, kung hindi po sumunod, the parties may seek for the execution of the case. At ito po ay ang fina-file po kay punong barangay. However, there is a case which was decided ng Supreme Court po, the case of Chavez versus Court of Appeals, na sinasabi po na ang execution ay isa lamang sa mga option. That there is another option which is what we call action for rescission under Article 2041 of the Civil Code. At nakalagay po dito is rescission, meaning the complainant can insist on the original demand. Kung ano po yung pinag-umpisahan ng gulo, yun yung i-insist niya, hindi na kung anong nakalagay doon sa settlement. However, doon po sa decision ng Supreme Court, kaya nakikita ko po din yung confusion, no? Wala pong nakalagay doon na if the parties will insist on the original demand, mag-i-issue muli ang punong barangay ng certificate to file action. Opo. So, I think doon po pumapasok yung confusion with the punong barangay and also the complainant. We can assist the punong barangay na gawin yung certificate to file action that would suit possible requirement ng court na mai-issue yung CFA na naka-align yung form doon sa hinihingi ng Small Claims Court. So, I don't know kung dapat ba i-seminar itong si Kapitan. Yes po. Pero ma'am, kung titignan natin, basically may delayed justice na pinag-uusapan dito. Because of that certain confusion, hindi po biro ang pagiging isang kapitan. So, every time ma'am na de-delay, nagkakaroon din tayo ng dapat na responsibility and obligation or parusa laban dyan sa kanyang ginawa. Di po ba ma'am? Yes po. Given po yung sinabi nyo, of course, the complainant always have the right to file an action against the punong barangay. Kasi parte naman po yun ng accountability ng punong barangay. So I would agree po sa sinabi nyo that there are certain damages or certain liability na naka-attach po sa pagiging punong barangay. So Okay. yes po, they can have that judicial recourse. Okay. So, nakikita nyo ma'am, merong kakulangan talaga yung kapitan. Meron pong confusion, sir, na maaari naman din pong ma-cure po. Ang gusto lang naman ni sir, gusto na ipaubaya sa korte, di ba pabor din sa barangay yun? Yes. That's right po. Marami na po tayong pagpapaliwanag dito na nagsasabi kailangan ng ibigay kasi nga po iba ang hinahanap ng hukuman. Yung hukuman, yan po yung nagtatakda ng kung ano ang forma, ano ang estilo, ano ang uri ng certification na kanilang tatanggapin. Kailangan pong maalala ni Kapitan dahil nga po doon sa maling sertifikasyon o di kaya walang sertifikasyon ayon sa itinatakda ng batas. Yun nga po, nagkakadismiss-dismiss ang kaso, sayang yung mga paunang effort. Sumunod po tayo. Dahil kung hindi, may pananagutang administratibo, pwedeng masuspindi, matanggal sa tungkulin si Kapitan, pananagutang sibil sa daños perjuicios, at pananagutang kriminal dahil yung kanyang pagtanggi, pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa kanyang nasasakupan. We will conduct the necessary fact-finding investigation on this, sir, para po ma-determine the possible liability or yung extent po ng damages na commit, no? And then we will recommend the necessary course of action, be it filing of complaint in the Sangguniang Bayan or in the Office of the Ombudsman, sir. Okay. Anong gagawin mo ngayong araw mismo para wala na tayong pag-uusapan pang iba? Di ba sabi nga, bigyan ko ng CFA. So, bibigyan mo na ng CFA ngayong araw mismo? Yes, sir. Para makita ko yung mukha niyan, kung sino siya. Oh, sige sir. Oh, walang problema. Oh, mismo na pala siya. Oh. Sige, oh. Martin, mismo na ba daw din si Cap para makuha mo na yung CFA mo? Okay, sir. Oo, punta ako ngayon, sir, pagkatapos man ng halian. Oh, sir, mawala yung sakit sa ulo ko, sir. Na-high blood na ako. Okay. Sige. With that said, Martin, balikan lang natin si Cap. Cap, asahan po namin na mamaya daw, pagkatapos yun daw mananghalian, kukunin na daw yung CFA sa inyo. Okay, Cap? Yes, sir. Okay. Sige, Cap. Thank you. Martin, mamaya makikibalita kami sa inyo regarding sa CFA mo, ha? Picturean mo, send mo sa amin para siguro talaga na binigay na ni Kapitan yung certificate to file action sa'yo. Okay? Okay, sir. Thank you. Alright. Salamat po. Alright. Maraming salamat sa iyo. So sana, Kap, maging silbing lesson to sa iyo na pagka may mga bagay na kailangan dapat itama, makinig ka na lang. Huwag ka na masyadong makulit yung ating pinag-uusapan dito. Marunong pa yung ginagawa mo, napakasimple lang yung ating pinag-uusapan dito. Magbabalik tayo dito sa Help Desk. Ipabitag mo.
ako'y lubosang nagpapasalamat sa binigay na agarang aksyon ni Sir Carl Tulfo Sabitan. Maraming salamat po.